Keyboard Immortal Chapter 11 hanggang 15. Kung si Chu Chuyan mismo ang utak ng balak na ito, wala siyang magagawa kundi ipahiya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang mga pagkukulang, para linisin ang kanyang pangalan. Mabuti na lang at hindi naman ito kailangan. Sa ngayon, pinag-isipan ni Zuan ang kanyang mga iniisip, saka sinabi kay Springflower, dumating ka sa tamang panahon. Dapat ay sapat na ang pilak na ito para sa iyong mga gastusin sa paglipat. Ang huling babaeng inuwi ko ay ipinadala sa kampo militar, ngunit hindi na niya kayang tiisin pa ang ganito. Ikaw ang papalit sa kanya doon. Mga gastusin sa paglipat. Sa wakas ay may naamoy si Springflower na hindi ka panipaniwala. Sandali lang. Bakit siya nasa kampo militar? Hindi mo alam. Medyo nalito si Zuan. Perpekto naman ang asawa ko sa halos lahat ng aspeto. Ang tanging pagkukulang niya lang ay masyado niya akong minahal at medyo nagseselos. Noong huling beses na nag-uwi ako ng babaeng katulad mo, gumawa siya ng kwento para ipadala siya sa kampo militar natin para magserbisyo sa mga sundalo natin. Nako, namumula ang nobya niya ng ilang beses sa isang araw. Naaawa ako sa kanya. Matagumpay mong naloko si Chu Chuyan para sa 433 rage points. Hindi kailanman inakala ni Chu Chuyan na ipapakita niya sa kanya ang ganitong uri ng larawan. Nang makita ang kakaibang tingin na natatanggap niya mula sa mga miyembro, muling sumibol sa kanya ang pagnanais na patayin si Zuan. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw ay sadyang kakaiba, at natugunan niya ang lahat ng kanyang pamantayan. Ang paghahanap ng ibang lalaking ikakasal ay muling maglalantad sa angkan sa iskandalo. Sa isip ng lahat ng ito, pinilit niya ang sarili na umupo sa tahimik na lugar. Kampo militar. Natakot si Springflower. May kanya-kanyang hirarkiya ang mga babaeng manggagawa. Ang mga pinakaklase ay ang mga reyna ng mga bulaklak. Sa ibaba nila ay ang mga ordinaryong courtesan, at pagkatapos ay ang mga nagtatrabaho sa mga bahay aliwan, tulad niya. Sa pinakamababang baitang ay ang mga naglilingkod sa hukbo, at karamihan ay ipinadala doon bilang parusa para sa ilang paglabag. Nauuhaw ang mga sundalo, ngunit mayroon silang pambihirang tibay. Hindi maraming babae ang kayang tiisin ang ganitong pang-aabuso, ilan lamang ang tumagal ng higit sa 6 na buwan. Namutla ang mukha ni Springflower nang maalala niya ang mga kwentong narinig niya mula sa kanyang mga katrabaho tungkol sa mga kampong ito. Tumango si Zuan at nagpatuloy. Huwag kang mag-alala, mga miyembro sila ng ating pribadong hukbo. Aalagaan kanila ng mabuti. Matagal na nilang inaabangan ng isang bagong kalaban. Hindi na napigilan ni Qin Wanro ang kanyang galit. Masama ang ugali, ang angkan ng Chu. Sasabihin na sana niya na ang angkan ng Chu at ang hukbo nito ay hindi kailanman nakibahagi sa mga kaiyahiyang gawain, ngunit nababaliw na si Springflower. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan niya at sumigaw, ayokong pumunta sa kampo ng hukbo. Lahat ng sinabi ko ay kasinungalingan. Hindi ko nga kilala ang lalaking ito. Hinawakan niya si Dao Yang, na nakatayo malapit, at niyanig ito ng malakas. Dao Yang, ibang-iba ang sitwasyon sa sinabi mo. Magsabi ka nga, ayokong pumunta sa kampo ng hukbo. Namutla si Dao Yang, at itinulak niya ito palayo. Huwag mo akong subukang Sir-on, baliw na babae ka. Mahigpit ang pamantayang moral ng mga puwersa ng angkan ng Chu. Paano natin magagawa? Bigla siyang naputol nang may isang malakas na pagsabog ng kapangyarihan ang yumapos sa kanya, na pumihil sa kanya sa pagbigkas ng isa pang salita. Kasing payapa ng tubig ang mukha ni Chu Zhongchan. Tumingin siya kay Springflower. Pinapante ka ng lalaking ito rito at sinabi ang sinabi mo. Tumango si Springflower ng walang gana, parang manok na tumutukan ng palay. Nahanap niya ako at binigyan ako ng 20 pilak, at sinabing kikita pa ako ng mas malaki pagkatapos magawa ang kasunduan. Ito ay ari-arian ng isang duke, puno ng mga maharlika. Sigurado akong kikita ako ng sapat na pera habang buhay kung tutulong ako. Kaya nga ako pumuslit. Patawarin mo po ako, Panginoon ko. Saka lamang binitawan ni Chu Zhongchan ang kanyang kapit sa enerhiya kay Dao Yang. May sasabihin ka ba? Namumula ang mukha ni Dao Yang. Lumuhad siya. Patawarin mo po ako, Panginoon. Inutusan po akong gawin ito. Sino ang nag-utos? Tahol ni Chu Zhongchan. Hindi ko alam. Napalunok si Dao Yang, saka nagmadaling nagpatuloy, kinausap ako ng taong iyon mula sa kabilang panig ng pader. Sinuhulan niya ako para gawin iyon. Noon pa man ay kinasusuklaman ko na ang ating batang binibini ay nauwi sa pagpapakasal sa isang walang kwentang tao, kaya't pumayag ako na parang isang hanggal. Maawa po kayo sa akin dahil sa aking maraming taon ng paglilingkod, Panginoon. Nang marinig ito, sa wakas ay niluwagan ni Snow ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang ponytail. Sumanghal si Chu Zhongchan, saka kumaway para paalisin siya. Tinitigan niya ng masama ang lahat ng naruroon na parang kulog ang mukha. Mukhang malinaw na siniraan si Zuan. Dahil naparusahan na siya, naayos na ang bagay na ito. Wala nang dapat pang pag-usapan patungkol dito sa hinaharap. May mga tumututol ba? Dahan-daang pinaypayan ni Chu Taisheng ang sarili, habang patuloy na pinaglalaroan ni Chu Yupo ang kanyang compass. Walang nagsalita, dahil hindi pa nila natutuklasan ang utak sa likod ng lahat ng ito, wala sa kanila ang handang gumawa ng hakbang na mag-aanyaya ng masusing pagsisiyasat. Nakahinga ng maluwag si Zuan. Sa wakas, tapos na. Gayunpaman, tila ayaw pa siyang paalisan ng kanyang biyenan. Papalayain na ba natin siya ng ganito na lang?
Siyempre hindi. Ngumiti si Chu Zhongshan nang may paghanga sa kanya. Nasangkot si Zuan sa lahat ng uri ng hindi magandang gawain. Para masigurong hindi siya magdudulot ng gulo sa hinaharap, ipapadala siya sa Bright Moon Academy para gusto niya sanang sabihin na, mag-cultivate, ngunit binago niya ang kanyang mga salita nang maalala niya kung gaano kaina ang pangangatawan ni Zuan. Para maging isang taong may pinag-aralan. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay matutulungan niya ang angkan bilang isang accountant o kung ano paman. Bright Moon Academy. Nagulat si Zuan. Pero, kung isa sa alang-alang na si Chu Zhongshan ang duke ng Bright Moon City, malamang na ang Bright Moon Academy ay kaanib ng kanilang angkan. Nalipat ang atensyon niya sa mga rage points na naipon niya. Ang maikling episode na ito ay nakabuo ng 1,646 na rage points. Panahon na para maglaro ulit ng loto. Dinala siya pabalik sa kanyang silid. Nang malapit na siyang bunutin ang kanyang mga premyo, isang pulang malabo ang biglang pumasok. Nang makilala ang pangalawang binibini ng angkan ng Chu, nag-alala si Zuan. Bakit ka nandito? Napansin ba niya na kunwari lang ang mga sugat ko? Tumalon si Chu Wanzhao sa isang kalapit na mesa at naupo, ang kanyang payat at maliliit na binti ay nakalawit sa ere. Pumunta ako rito para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad. Nawala nang masabi si Zuan. Mukhang hindi komportable si Chu Wanzhao. Ayon sa ating pastahan, pumayag akong kalimutan ang nangyari noong gabing iyon. Pero, hindi kita nagawang protektahan ngayon. Pinarusahan ka pa nga dahil doon. Natawa si Zuan. May tapat na taglay ang batang babaeng ito. Sabik na siyang tumaya sa loto, at ayaw niyang sayangin ang oras niya rito. Casual niya itong ikinumpas. Bahala na, bata ka pa. Normal lang na wala kang gaanong masasabi sa pamilya. Matagumpay mong naloko si Chu Wanzhao para sa 66 na rage points. Kumurap si Zuan. Noon niya lang napagtanto na pumangit na pala ang mukha ni Chu Wanzhao. Sumanghal siya at tumalon pababa ng mesa. Habang paalis, sinabi niya, sa hinaharap, paprotektahan kita kapag nasa akademya ka na. Kung may mga api sa iyo, sabihin mo lang sa kanila na nasa ilalim ka ng aking pangangalaga. Inilibot ni Zuan ang tingin sa likuran niya. Medyo pasaway ka nga, pero umaarte kang parang ikaw ang babaeng amo o kung ano paman. Manugang siya ng estate. Pagkatapos ng nangyari ngayon, wala nang sinuman sa pamilya ang maglalakas loob na apihin siya, kahit pansamantala lang. Inalis niya sa isip ang lahat ng iyon. Lumingalinga siya sa paligid para siguraduhin walang ibang taong paparating, saka tumalon palabas ng kama. Same time niyang hinugasan ang kanyang mga kamay at mukha, saka kumuha ng joss stick. Sinindihan niya ito at umusal ng isang panalangin. Buddha, Brahma, Jehovah, Allah, anumang mga Diyos na umiiral, sana'y protektahan ninyo ako at pagkalooban ninyo ako ng isang mabuting bagay. Kung isa sa alang-alang ang 66 na rage points na nakuha niya mula kay Chu Wanzhao, mayroon na siyang kabuuang 1,712 rage points. Tinawag niya ang keyboard, pinili ang function na lottery, at maingat na pinindot ang enter. Lumitaw ang light marker at kuminang sa mga numero sa keyboard. Salamat sa paglalaro. Salamat sa paglalaro. Salamat sa paglalaro. Tuldok tuldok tuldok. Nako, sige na nga. Galit na galit si Zuan. Ako ba ang may pinakamasamang kapalaran sa mundo, o talagang napakababa ng mga bumabagsak na puntos? Sa kanyang ika-13 pagtatangka ay saka lamang nakatakas ang light marker sa mga hawak ng space, key at napunta sa 8 key. Tuwang-tuwa siyang tumangala. Isa itong bagong key. Inisip niya kung ano ang ibibigay nito. Isang maliit na bote ang lumitaw, puno ng berdeng malakristal na likido. Ang description nito ay makikita sa ibaba. Bote ng lason, ito ay isang sandatang inihagis. Nagiging sanhi ito ng pakiramdam ng pamamanhid at kawalan ng kapangyarihan ng lahat ng nasa loob ng isang maliit na lugar. Hindi nito pinapansin ang lahat ng depensa para sa mga target na mas mababa sa ika-5 ranggo. Tuwang-tuwa si Zuan. Sa kahit anong laro at mundo, ang mga kasanayan at teknik na lumalampas sa mga depensa ay palaging natatalo ng husto. Ang tanging pinagsisisihan niya ay ang mga target na mas mababa sa ika-5 ranggo lamang ang gagana. Isa pa, malamang ay hindi siya makakatagpo ng mga boss na mas mataas sa ika-4 na ranggo ng ilang panahon, hindi ba? Nako, sana hindi ko na lang sinira ang sarili ko. Ngayon ay mayroon na naman siyang isa pang trahedya na nasa kanyang manggas. Masayang itinago ni Zuan ang maliit na berdeng bote sa kanyang item bar. Medyo malas ang kulay nito, ngunit maliit na reklamo lang iyon. Naubos niya ang 4 na natitirang pagsubok ngunit nakauwi siyang walang dala. Ang bagsak talaga ng bagay na ito. Sa kabila ng lahat, natuwa si Zuan na nakakuha siya ng mga rage points ng napakadali. Ang tanging disbentaha lang ay ang pagkamit ng mga puntos ay dahilan para kamuhian siya ng lahat. Mundo ito ng mga cultivator. Sana hindi ako mahuli ng kung sinong boss. Manam, kailangan kong maingat na piliin ang mga target ko sa hinaharap. Nako, sana nga katulad ako ng isa sa mga endgame MC na kayang lipulin ang buong mundo sa isang iglap lang. Ang magagawa ko na lang siguro sa ngayon ay manatiling tahimik at dahan-daang sumulong. Bigla na lang may mga bagong mensaheng lumabas. Matagumpay mong naloko si Qin Wanru para sa 2 rage points. 2 puntos ng galit, 2 puntos ng galit, 2, 2, 2, 2. Kumurap si Zuan sa biglaang sunod-sunod na mensahe. Anong nangyayari sa biyenan kung babae na yan?
Paano ko siya nena sa pagkakataong ito? Galit na naglakad si Qin Wanro sa pribadong tirahan nila ng kanyang asawa. Nakakainis talaga ang couple na yan. Kawawa naman ang matamis kong Yanner. Sinira ng kamay ng lalaking yan ang kanyang pag-asang maging asawa. Nagsalin si Chu Jongchan ng isang tasa ng tsaa at nagmadaling iniabot ito sa kanyang asawa. Personal na desisyon ito ni Chu Yan. Nilunok ni Qin Wanro ang tsaa ng isang lagok lang, hindi nabawasan ang galit niya. Para sa kapakanan ng angkan mong Chu ang lahat ng iyon. Ngumiti si Chu Jongchan ng alanganin at iniba ang usapan. Sa totoo lang, mas nag-aalala ako kung sino nga ba talaga ang palihim na tumatama kay Zuan. Kumunot ang noo ni Qin Wanro, natabunan ng seryosong usapan ang kanyang galit. Naupo siya sa isang upuang may unan sa malapit. Sang-ayon ako. Bago ito, hindi ako lubos na naniniwala sa iyong mga hinala, ngunit ang mga pangyayari sa Ancestral Hall kaninang umaga ay nagmumungkahi na palihim siyang tina-target. Tumango si Chu Jongchan. At bakit naman siya, sa gabi ng kasal niya, biglang tatakbo papunta sa kama ni Wan Zhao? Maaari siyang maging isang taong walang hiya paminsan-minsan, pero sa palagay ko ay hindi siya ganoon katapang. Sumanghal si Qin Wanro. Mukhang matapang naman siya kaninang umaga, di ba? Nagpatuloy si Chu Jongchan. May nagpatalo kay Wan Zhao ng gabing iyon. Iyon lang ang paliwanag. Hindi niya sana ito hahayaang mapunta sa kama niya kung hindi. Sa tingin mo ba ay hindi niya kaya iyon, di ba? Sa totoo lang, kung ganoon lang talaga ang talento niya, hindi sana ako galit na galit ngayon, sagot ni Qin Wanro. Malinaw na labis siyang nadismaya sa kung gaano kawalang silbi ang kanyang bagong manugang. Bumantong hininga si Chu Jongchan. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Nang gabing iyon, ang ating Spirit Creek ay nadumisan. Ano? Biglang sumigaw si Qin Wanro, na parang kidlat. Simula nang maitatag ang angkan ng Chu, dalawang pangunahing pinagkukunan na lang ng kita ang kanilang inaasahan. Ang una ay ang kalakalan ng asin, habang ang pangalawa ay ang kalakalan ng armas. Ang pangangibabaw ng angkan ng Chu sa kalakalan ng armas ay dahil sa mas mataas na kalidad ng kanilang mga armas, kumpara sa kanilang mga kakumpetensya. Ito ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang kanilang kahangahangang mga porma sayo ng rune, at ang Spirit Creek na ginagamit upang linisin at patatagin ang mga armas. Bawat angkan ay may kanya-kanyang porma sayo ng mga rune, at ang ilan sa mga ito ay kapantay ng sa angkan ng Chu. Gayunpaman, ang Spirit Creek ay exclusibo lamang sa angkan ng Chu. Ito ang mahalagang sangkap sa tagumpay ng angkan sa industriya ng armas. Galit na galit ka sa ginawa ni Zuan ng gabing iyon kaya natakot akong sabihin sa iyo. Maingat na pinagmasdan ni Chu Jongchan ang ekspresyon ng mukha niya habang nagpapatuloy. Sa ngayon, pinaghihinalaan ko na may nagdroga sa kanya at inilagay siya sa kama ni Wan Zhao noong gabi ng kasal niya. Gamit ang pang-aabala na ito, sinamantala nila ang pagkakataong dumisan ang ating sapa ng espiritu. Natarante si Qin Wanro. Maaari pa bang maibalik ang Spirit Creek? Umiling si Chu Jongchan. Isang maliit na dami ng demonyo ang ibinuhos sa Spirit Creek. Mananatili itong marumi ng hindi bababa sa 20 taon. Mabuti na lang at walang gaanong supply nito ang gumawa nito. Marahil, sa loob ng ilang dekada, malilinas na ng Spirit Creek ang sarili nito. Sino ang nakakaalam kung mananatili pa ang angkan ng Chu sa loob ng ilang dekada? Alam ni Qin Wanro na ang Demon Spit ang pinakamasama at pinakanakakalason na substansya sa mundo. Kung ang kanilang Spirit Creek ay nadumihan ng Demon Spit, wala na silang magagawa ngayon para iligtas ito. Sino sa tingin mo ang may kagagawan nito? Ang paksayon ng emperador, o ang paksayon ni Haring Qi? Natahimik si Chu Jongchan nang marinig ang mga salita ng kanyang asawa. Ang nagtatag ng dinastiyang Zhou, si Emperador Taizo, ay nawala ng mga anak na lalaki sa digmaang nagtatag ng imperyo. Inialay ng nakababatang kapatid ni Taizo ang kanyang pangalawang anak na lalaki, ang kasalukuyang Haring Qi, kay Taizo para sa pag-aampon. Gayunpaman, isinakripisyo ni Taizo ang sarili niyang buhay sa isang mapait na laban upang talunin ang isang dalubhasa mula sa mga dayuhang tribo. Dahil sa kamalayan sa kawalang tatag ng bagong tatag na imperyo at sa murang edad ng kanyang ampon na anak, hinirang ni Taizo ang kanyang nakababatang kapatid bilang kanyang kahalili sa kanyang naghihingalong hininga. Ito ang humantong sa pag-angat ni Emperador Taizong. Minana ang testamento ni Taizo, sinakop ni Emperador Taizong ang malalawak na lupain, na lubos na nagpalawak sa mga teritoryo ng dinastiyang Zhou. Ang maraming labanan, at ang mga pinsalang natamo niya, ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang pisikal na katawan, at naabot niya ang kanyang limitasyon nang wala sa panahon. Nang oras na para pumili ng tagapagmana, siya ay naligay sa alanganin. Ayon sa kaugalian, ang trono ay pagmamayari ng lahi ni Taizo. Kinuha lamang niya ang korona dahil napakabata pa ni Haring Qi para mamahala. Ngayong malaki na si Haring Qi, nararapat lamang na ipasa niya rito ang trono. Ngunit ang kasakiman ay nagkukubli sa puso ng lahat ng tao. Kahit nakadugo ni Taizong si Haring Qi, siya ay inampon ni Taizo, kaya hindi siya itinuring ni Taizong bilang sarili niyang anak. Dahil dito, mas pinili niya ang sarili niyang panganay na anak, si Haring Jin. Gumawa si Taizong ng isang matalinong plano. Naglabas siya ng isang utos, na nagdedeklara na ang una sa dalawa na makakarating sa yugto ng Earth Immortal bilang kahalili sa trono. Si Haring Jin, bilang panganay na anak ni Taizong, ay natural na mas matanda kay Haring Qi. Nasiyahan din siya sa buong suporta ni Taizong, na nagbigay sa kanya ng mas maraming mapagkukunan para sa paglilinang.
Hindi na kailangang sabihin na si Haring Jin ang unang nakarating sa yugto ng Earth Immortal, at humalili sa kanyang ama upang maging kasalukuyang Emperador Gaozong. Ang desisyong ito ay nagdulot ng maraming kontrobersya, dahil maraming nakatatandang nasasakupan sa korte ng imperyo ang tapat sa lahi ni Teizu at sumuporta sa karapatan ni Haring Qi na mamuno. Upang pakalmayan sila at maiwasan ang isang digmaang sibil, ipinahiwatig ni Taizong na maaaring pumalit si Haring Qi kay Gaozong balang araw kapag siya ay pumanaw. 100 taon na ang lumipas mula noon, at malapit nang matapos ang buhay ni Gaozong. Muling lumitaw ang isyu ng paghalili, at pinili ni Gaozong na iproklama ang sarili niyang anak bilang prinsipe ng korona. Nagalit ang mga tagasunod ni Haring Qi sa pahayag na ito, at nagalit dahil ang itinalagang prinsipe ng korona ay hindi gaanong may talento kaysa sa kahangahangang Haring Qi. Sa kabila ng kanilang pagtutol, si Emperador Gaozong ay namuno sa loob ng 100 taon, at nakapag-ipon ng malaking kapangyarihan at impluwensya sa panahon ng kanyang paghahari. Sumiklab ang mga sagupaan sa pagitan ng magkabilang paksayon nitong mga nakaraang taon, kapwa ng hayagan at palihim. Ang angkan ng Chu, sa pamamagitan ng kanilang pangangibabaw sa kalakalan ng asin at armas, ay mayroong hindi kapani-paniwalang kayamanan na kapantay ng sa isang bansa. Dahil sa malaking yaman na magagamit nila, hindi maiiwasan na ang parehong paksayon ay maghahangad na makuha ang kanilang suporta. Gayunpaman, si Chu Zhongshan ay kumuha ng isang matinding neutral na paninindigan, dahil wala siyang hanggaring masangkot ang angkan ng Chu sa kasalukuyang digmaan ng paghalili. Bilang tugon, pinatindi ng paksayon ng imperyo ang kanilang mga mungkahi, at itinutulak ang pagtibay ng isang alyansa sa pamamagitan ng kasal. Labis na nabagabag sina Chu Zhongshan at ang kanyang asawa sa bagay na ito dahil ang angkan ng Chu, hindi tulad ng ibang mga angkan, ay may itinatagong malaking sekreto. Bukod pa rito, si Chu Chuyan ay may malaking papel sa imperyo ng negosyo ng angkan ng Chu. Kung siya ay pakakasalan sa paksayon ng imperyo, ang angkan ng Chu ay manganib na lamunin ng buo. Alam ni Chu Chuyan ang nakataya, kaya iminungkahi niyang magkusa na magsagawa ng bukas na pagpili para sa kanyang mapapangasawa. Pinili niya ang pinakawalang kwentang lalaki sa lungsod at minadali ang seremonya ng kasal upang durugan ang anumang ideya na nasa isip ng pangkat ng imperyo o ng pangkat ni Haring Qi. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito ang nagtulak kay Qin Wanru na maghinala na ang salarin na Sumire sa Spirit Creek ay ipinadala alinman ng emperador o ni Haring Qi. Kahit sino pa ang salarin, may mga nakababahalang araw pa tayong paparating, seryosong sabi ni Chu Zhongshan. Si Sang Hong ang papalit bilang gobernador ng Linchuan Commandery. Ang Bright Moon City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Linchuan Commandery. Bulalas ni Qin Wanru sa pagkamangha, pangalawang ministro ng pananalapi, Sang Hong. Ang ministro ng pananalapi ay isa sa 9 na ministro na namamahala sa pananalapi ng imperyo, kasama ang pangalawang ministro ng pananalapi bilang pangalawang namamahala. Si Sang Hong, na namamahala sa kalakalan ng asin at armas sa loob ng imperyo, ay isang katulong ng emperador. Malinaw na siya ay itinalaga sa Linchuan Commandery upang makitungo sa angkan ng Chu. May narinig akong mga balibalita na isa siyang walang pusong tao na walang pag-aalinlangang pumatay sa kanyang mga kamag-anak kung kinakailangan. Maraming maharlikang angkan ang nagkawatak-watek dahil sa kanyang intervention. Natatakot ako na ang ating angkan ng Chu ay nasa malubhang panganib, nag-aalalang sabi ni Qin Wanru. Nang makita ang bakas ng takot sa mukha ng kanyang asawang kadalasang matigas ang ulo, niyakap ito ni Chu Zhongshan at sinabing, haharapin natin ito ng naaayon pagdating sa atin. Ang ating angkan ng Chu ay hindi basta-basta matitigas ang ulo. Si Sang Hong ay nasa ika-8 antas lamang, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Inikot ni Qin Wanru ang kanyang mga mata sa kanyang asawa. Ang kanyang cultivation lang ba ang mahalaga? Si Great Bandit Chen Zhuan ng Hidden Dragon Mountain ay nasa ika-6 na antas lamang, kaya bakit hindi mo pa siya nagawang lipulin kahit na lumipas na ang maraming taon? Malamig na sabi ni Chu Zhongshan. Tusong tao yan si Chen Zhuan. Tuwing dumadaan ako pagkatapos kong makatanggap ng balita tungkol sa kanya, nawawala siya ng walang bakas. Pinaghihinalaan kung may isang taong naroon sa lungsod na ito na nagbibigay ng impormasyon sa kanya, kung hindi ay matagal ko na siyang nahuli. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Qin Wanru. Ang grupo ng mga tulisang iyon ay ilegal na nagtitinda ng asin at nagnanakaw ng mga nagdaraang mga ngalakal, at pinapatay sila ng walang awa. Dapat nating ibigay ang bagay na ito kay Sang Hong. Hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang bagay na ito bilang gobernador. Nagliwanag din ang mga mata ni Chu Zhongshan. Napakagandang ideya. Naalala ko tuloy, narinig ko na ang convoy ng mga mangangalakal ng angkan ng Yu ay papunta sa Bright Moon City. Kailangan nating ipaalam sa kanila ang bagay na ito dahil baka tambangan sila ng grupo ni Chen Zhuan, ouch 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 ouch. Bago pa matapos si Chu Zhongshan, mahigpit na hinawakan ni Qin Wanru ang kanyang tainga, at sinabing, nag-aalala ka lang para sa kanilang matriarch, si Yu Yanluo, di ba? Siya ang numero 1 kagandahan ng kabisera noon. Alam kong walang hiya mo siyang niligawan noon, pero sa huli ay napangasawa niya ang Cloud Meets Duke. Iniisip mo bang muling pag-alabi ng spark sa pagitan ninyong dalawa? Labis na nagmakaawa si Chu Zhongshan, mahal kong asawa, ang tagal na nilang kasal. Paano ko nagawang magkaroon ng ganitong balak sa kanya? Huwag kang magsalita ng ganyang kalokohan. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Qin Wanru na bitawan ang kanyang pagkakahawak, at sa halip ay sumangot ng malamig. Nabalitaan kong namatay kamakailan ng duke ng Cloud Mist sa isang aksidente.
Hindi ba't ibig sabihin noon ay wala ng asawa si Yu Yanluo ngayon? Nagliwanag ang mga mata ni Chu Zhongchan. Totoo ba yan? Dahil sa nakamamatay na tingin ng kanyang asawa, mabilis niyang binago ang kanyang tono at sinabing, "Mahal kong asawa, hindi ba't ang katotohanang wala akong alam sa kanyang mga ginagawa ay nagpapakita na hindi ko siya kailanman napapansin? Isa pa, alam mo ang kasalukuyang kalagayan ko. Paano ko siya magkakaroon ng anumang intensyon?" Nang makita ang nasakta na ekspresyon sa mukha ni Chu Zhongchan, dali-daling binitawan ni Qin Wanro ang kanyang tainga. "Asawa, pasensya na." Umiling si Chu Zhongchan. "Hindi, ako ang bamaigo sa iyo." Ayaw ni Qin Wanro na makitang nalulungkot ang kanyang asawa, kaya mabilis niyang iniba ang usapan. "Saan nagpunta si Chu Yan?" Sumagot si Chu Zhongchan, dinadala niya ang batang binibini ng angkan ng Pei sa paligid ng lungsod. Kumunat ang noo ni Qin Wanro. Bilang isang miyembro ng angkan ng Pei, malamang miyembro siya ng paksayo ni Haring Qi. Hindi ko maiwasang isipin na may mas masamang balak siya sa biglaang pagpili na mag-aral sa Bright Moon Academy. Tumawa si Chu Zhongchan bilang tugon, "Huwag kang mag-alala. Matalinong bata ang anak natin, alam niya ang gagawin." Nag-alangan si Qin Wanro. Maaaring bata pa si Pei Mianman, pero mukha siyang tusong lobo. Ang mga matang parang bulaklak ng peach niya ay tila patuloy na nangaakit sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. "Ayoko sa kanya." Humagalpak ng tawa si Chu Zhongchan. "Nag-aalala ka ba na agawin niya ang lalaki ng anak mo?" Natawa si Qin Wanro sa ideyang mahuhulog ang loob ni Pei Mianman sa kalokohan ni Zuan. "Hindi yun kapanipaniwala. Magpe-pray ako kung kukunin niya ang walang kwentang iyon kay Chu Yan." "Kuwit. Gusto." Biglang bumantong hininga ng malakas si Zuan. Inisip niya kung sino bang batang binibini o ginang ang kasalukuyang iniisip niya. "Bata, sinisipon ka ba? Hahanap ako ng mas makapal na damit na maisusuot mo agad." Bago pa man makapag-react si Zuan, isang binata na ang nakabalot na sa kanya ng roba. Mas masusing tiningnan ng natulalang si Zuan ang binata sa harap niya. Tila mga 14 o 15 taong gulang ito, at nakasuot ng asol na damit. Nakatali ang kanyang buhok sa dalawang kulot sa ibabaw ng kanyang ulo. Kasama ang kanyang malalaking mata, nagbigay ito sa kanya ng isang maamo at batang hitsura. "Sandali lang, sino ka?" "Binibining Panginoon, tinutokso mo ako. Ang katulong na ito ang kasama mo sa pag-aaral." Sagot ng binata nang may mapang-akit na ngiti. "Kasama sa pag-aaral." Sandali na natigilan si Zuan, ngunit napagpasyahan niyang may kinalaman ito sa pag-aaral niya sa Bright Moon Academy. Papunta lang siya sa isa sa mga subsidiary ng kanilang angkan. Kailangan ba talaga siyang bigyan ng kasama sa pag-aaral? Mukhang napakayaman talaga ng ari-arian ng Bright Moon Duke. "Oo, gustong-gusto ko talaga." "Ano nga pala ang tawag mo sa akin kanina?" "Bata pong Panginoon." "Hindi kita marinig." "Mas malakas." "Bata Panginoon." "Hindi masama, hindi rin masama." "Binata, mayroon kang magandang kinabukasan sa unahan mo." Namulaklak ang saya sa mukha ni Zuan. Walang nangyari sa kanya simula nang siya ay lumipat sa ibang bansa. Maaaring manugang siya ng isang duke, ngunit wala ni isang taong gumalang sa kanya, lalo na ang pagtawag sa kanya bilang batang Panginoon. Sa wakas, ang pagkakilala sa isang taong gumagalang sa kanya ay nagpakalma sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ano ang pangalan mo?" Biglang natauhan ng binata at nag-aalalang sumagot, "Panginoon, ang pangalan ko ay Cheng Shouping." "Anong Ping?" Naisip ni Zuan na ang mga kasama sa pag-aaral ay karaniwang may mga karakter tulad ng Fu, kapalaran, Wang, kasaganaan, o Kai, pera, sa kanilang mga pangalan. Kahit papaano, pipili sila ng isang bagay na madaling tandaan tulad ng Waon. Sino ba naman sa mundo ang nagbigay sa taong ito ng kakaibang pangalan? Isa. Sheng Shouping, hango sa pagbabantay sa mga labi na parang isang bote na mahigpit na natatakpan. "Ito ay isang pangalang ibinigay sa akin ng guro." Buong pagmamalaki niyang pinalaki ang kanyang dibdib. Dalawa. Hindi naman masama, karapat-dapat ka naman para bigyan ng pangalan ng iyong Panginoon. Hindi pamilyar si Zuan sa mga kaugalian sa mundong ito, ngunit itinuring niyang isang malaking karangalan ang mabigyan ng pangalan ng iyong amo. Halimbawa, kunin natin si Xing Chenggang mula sa kanyang timeline. Matapos siyang bigyan ng apelyido ng emperador, sinimulan siyang tawagin ng lahat gamit ang marangal na Panginoon ng apelyido ng imperyo. "Bata, pinupuri mo ako. Lubos akong pinagbigyan ng Panginoon habang nagtatrabaho ako para sa kanya, ngunit isang araw, natagpuan ko ang aking sarili na inilipat sa kusina. Natatakot ako na baka hindi ko sinasadyang nasaktan ng matandang Panginoon, ngunit ngayong itinalaga ako bilang kasama sa pag-aaral ng batang Panginoon, sa wakas ay naiintindihan ko na ang mga intensyon ng aking Panginoon. Tiyak na sinusubukan niya akong pahiniin sa pamamagitan ng paglalagay sa akin sa mga kahirapan, upang maging handa akong harapin ang isang mas malaking layunin kapag kinakailangan." Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Cheng Shouping sa kanyang madamdaming pagpapahayag. Sandali lang, habang pinakikinggan ni Zuan ang kwento ni Cheng Shouping, lalo itong nagiging kakaiba. Alam na alam niya kung ano ang iniisip ng iba sa Chu Estate tungkol sa kanya, ngunit, iniisip ng lalaking ito na ang atas na ito ay isang marangal na trabaho. Mukhang hindi naman siya masyadong matalinong bata. Isa pa, ang lalaking ito ay nagsimulang magtrabaho kasama si Master Chu, kaya paano siya nalipat sa isang lugar tulad ng mga kusina? Hinayaan na lang ni Zuan ang bagay na iyon. Mas interesado siya sa sarili niyang mga gawain.
Mukhang matagal ka nang nasa Chu Estate. Dapat ay may alam ka, di ba? Kinabog ni Cheng Shouping ang kanyang dibdib at sinabing, hindi na kailangang sabihin pa yan. Mula sa matandang amo hanggang sa mga katulong na nagtatrabaho sa Chu Estate, walang naglilihim sa akin. Kailangang malaman ni Zuan ang higit pa tungkol sa Chu Estate. 2 araw pa lamang siyang nakarating dito, ngunit marami na ang nagpaplano ng kanyang pagkamatay, at wala siyang ideya kung ano ang ugat ng lahat ng ito. Alam na alam niya ang mapanganib na sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Nag-isip siya sandali bago nagtanong, alam mo ba kung bakit ako ang pinili ng angkan ng Chu bilang manugang nila? Ito ang pinaka-nakakabahala sa kanya. Si Chu Chuyan, mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa kanyang hitsura, ay walang kapintasan, samantalang si Zuan, mula sa lahat ng pananaw, ay isang walang kwentang basura. Dapat sana'y imposibleng magtagpo ang kanilang mga landas, ngunit sa isang mahiwagang pangyayari, sila ay naging mag-asawa. Nag-uumapo ito ng paghihinala. Tila naguluhan si Cheng Shouping sa tanong ni Zuan. Hindi ba't dahil iyon sa napakagwapong itsura ng batang Panginoon? Nanlaki ang mga mata ni Zuan. Tila kapareho rin ni Cheng Shouping ang talento niya sa pagbigkas ng mga walang kwentang bagay. Ahem. Bagamat may katuturan ang sinasabi mo, wala na bang ibang dahilan? Wala talaga. Pinili ka ng batang binibini dahil sa iyong mapang-akit na hitsura noon. Wala ka bang kahit katiting na kamalayan sa sarili sa iyong sarili? Wala ka ng ibang matatawag na lakas kundi iyan. Nag-ingat si Cheng Shouping na huwag hayaang makalusot kahit kaunti sa kanyang panloob na mga iniisip ang kanyang maskara. Seryoso ang kanyang ekspresyon hanggat maaari. Sinasabi mo bang personal akong pinili ng batang binibini? Matalinong natukoy ni Zuan ang mahalagang impormasyong nakatago sa mga salita ni Cheng Shouping. Oo, tama iyan. Hindi nasiyahan si Ginang sa kanyang desisyon at hiniling sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang mga opsyon, sagot ni Cheng Shouping. Nagmamadaling sumingit si Zuan, hindi mo kailangang magsabi ng anumang hindi kailangan sa akin. Ipinagpalagay niya na si Chu Chuyan ay napilitan sa kanyang pakasalan ng mga magulang nito, iyon ang magpapaliwanag sa sama ng loob at balak nitong pumatay sa kanya. Gayunpaman, pinabulaanan ito ng sinabi ni Cheng Shouping kanina. Pero bakit naman siya ang pipiliin ni Chu Chuyan bilang asawa niya? Ang mga matang iyon ay matalas. Pue. Siguradong nahulog na ang loob niya sa mapang-akit kong itsura at hinangad niyang matikman ang katawan ko. Muling dumilim ang ekspresyon ni Zuan sa naisip niya. Isang sumpa ang inilagay sa kanyang kasuklam-suklam na katawan, kaya wala siyang magagawa kahit isang magandang babae ang tumalon sa kanyang yakap. Nang maalala ang mga sinabi ni Old Me, lumingon siya pabalik sa binata sa tabi niya at nagtanong, Shouping, pamilyar ka ba sa master stage? Alam ito ng lahat sa dinastiyang Zhou. Hindi ba pamilyar ang batang Panginoon dito? Tinignan ni Cheng Shouping si Zuan nang may pagtataka. Muntik nang mabulunan si Zuan. Mabilis siyang sumagot, syempre pamilyar ako dyan. Sinusubukan lang kita. Nakikita ko. Nanlaki ang mga mata ni Cheng Shouping nang mapagtanto. Ang mga master ay malayang nakakahila ng hilaw na kimula sa mundo, na nagpapahintulot sa kanila na pumailang lang sa kalangitan. Sila ay mga mahuhusay na tao sa mundong ito. Namangha si Zuan nang marinig iyon. Ilan ang mga master sa ating Bright Moon City? Ilan? Tumawa si Cheng Shouping na parang nagbiro si Zuan. Wala talaga. Ano? Natigilan si Zuan. Mukhang malaki ang Bright Moon City para sa kanya, kaya paanong wala kahit isang master dito? Kung hindi na lang natin isasantabi ang Bright Moon City, duda ako kung may mga master sa buong Linchuan Commandery natin. Bulalas ni Cheng Shouping. Dapat mong malaman na sa dinastiyang Zhou, tanging ang 3 duke, ang Grand Marshal, ang General ng Swift Steed, at ilang hari ang mga master. Napakakaunti lang ng mga master sa paligid. Paano tayo magkakaroon ng kahit isa sa ating Bright Moon City? Nagbigay ng mahabang paliwanag si Cheng Shouping kung paano tumutugma ang posisyon ng isang tao sa antas ng cultivation sa mundong ito. Habang nakikinig si Zuan, lalo siyang nagugulat. Pinagtatawanan ako ni Old Me. Ganoon lang karami ang mga master sa mundo. Kahit sa tulong ng keyboard, isa na akong tuyong matanda pagdating ko sa master stage. Hindi pa kasama rito, hindi niya alam ang tungkol sa aking trump card. Saan niya nakuha ang kumpiyansa na makakarating ako sa master stage? Habang nagmumuni-muni si Zuan, napansin niya si Cheng Shouping na pinagmamasdan siya ng may matinding pasensya, na parang nahihirapan siyang makitungo sa isang hanggal. Nagngingit-ngit siya sa loob-loob. Ang dami mo talagang alam, di ba? Nakangiti ng napakaliwanag si Cheng Shouping kaya't nagdikit ang lahat ng bahagi ng kanyang mukha. Binibining Panginoon, banibiro mo ako. Isa ka ring tagapagsaka. Sandali na natigilan si Cheng Shouping bago siya yumuko ng malungkot at sumagot, hindi iyon. Wala akong talento sa paglilinang o sa pagdama ng hilaw na ki. Bahagyang tumanggo si Zuan. Alam na alam ng mga taong tamad na tulad mo kung paano mamuhay ng maayos. Napakaraming alam mo kahit na hindi ka marunong maglinang. Matagumpay mong naloko si Cheng Shouping para sa 33 rage points. Nag-isip sandali si Zuan. Mayroon bang mga manggagamot na lubos na bihasa sa Bright Moon City? Yung tipong kumalat na ang reputasyon sa iba't ibang lugar. Hindi ito sapat. Magiging matandang fossil ako bago ako umabot sa master stage kung pipiliin ko ang kumbensyonal na paraan. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan.
Dahil mundo ito ng paglilinang, kailangang mayroong mga mahimalang manggagamot sa paligid, iyong mga kayang gawin ang imposible. Marahil ay malulutas nila ang problemang kinakaharap niya. Mga doktor na may napakagandang kakayahan. Meron nga, tila natutuwa si Cheng Shouping na magbigay liwanag sa iba. Ang divine physician na si Ji ay nasa Bright Moon City. Hindi, para maging mas tumpak, siya ang pinakamagaling na doktor sa buong Linchuan Commandery. Walang sakit na hindi niya kayang gamutin. Ji, hindi naman siguro siya si Ji Xiaolan, di ba? Tanong ni Zuan. Ji Xiaolan, napakamot si Cheng Shouping sa ulo dahil sa pagtataka. Hindi naman. Napukaw ang interes ni Zuan. Fair na, dalhin mo ako sa kanya. Nag-atubili si Cheng Shouping, bahagyang nakasimangot. Young Master, hindi ba't binugbog ka lang ng second miss kanina lang? Kahit anong tingnan ko, dapat. Laminggalinga ang mga mata ni Zuan habang naghahanap ng kasinungalingan. Pupuntahan ko si Divine Physician Ji para gamutin ang mga sugat na iyan. Pero inas-ikaso na ng manggagamot ng ating ari-arian ng Batang Panginoon. Gagaling ka rin sa loob ng ilang araw na pahinga. Hindi mo na kailangang hanapin pa ang banal na manggagamot na si Ji, sagot ni Cheng Shouping. Gumuhit ang mga itim na linya sa mukha ni Zuan nang sumagot siya, ikaw ba ang Batang Panginoon o ako ang Batang Panginoon? Bakit ang dami mong kalokohan? Dalhin mo na lang ako doon. Binibining Panginoon, huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po kayo agad doon. Mabilis na muling ngumiti si Cheng Shouping. Medyo nagulat si Zuan sa kahinahunan ni Cheng Shouping. Ngayong naisip niya ito, hindi rin siya nakakuha ng maraming rage point sa pamamagitan ng pag-insulto sa binata kanina. Marahil ay mas lalong lumakas ang kanyang loob dahil sa mga taon na ginugol niya sa Chu Estate. Mabilis na nagpalit ng damit si Zuan at inutusan si Cheng Shouping na manguna. Nag-aalala siya na baka pagbawalan siyang umalis ng estate, ngunit pinadaan sila ng mga gwardya ng gate nang halos hindi sumulyap. Naisip niya ang pangyayari noong nakaraang gabi at nagtanong, nasaan ang unang binibini? Mukhang nakaalis na ang unang binibini, sagot ni Cheng Shouping. Nakahinga ng maluwag si Zuan. Hindi niya nagustuhan ang ideya na makakaharap niya ulit ang mag-asawang amo at alipin. Nako, kilala mo ba si Snow? Nagliwanag ang mga mata ni Cheng Shouping. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Sister Snow? Siya ang personal na tagapag-alaga ng unang binibini. Hindi lang siya maganda, mayroon din siyang matamis na boses. Napakaraming tao sa estate ang itinuturing siyang pangarap nilang kasintahan. Young Master, kung hindi po kayo mamasamain, maaari po ba kayong tumulong na pagtagpuin kami? Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Natigilan si Zuan. Saan nakuha ng lalaking ito ang lakas ng loob na ligawan si Snow? Gamitin mo ang isip mo sa mas mabuting paraan. May impormasyon ka ba tungkol sa kanya? Halimbawa, nagtatrabaho na ba siya sa Chu Estate simula pa noong bata pa siya? Hindi pa. Napangiwi si Cheng Shouping sa mapanghamak na pagtanggi ni Zuan sa kanyang romantikong mga mithiin. Mukhang interesado rin ang Batang Panginoon kay Snow. Nabalitaan ko na ang mga personal na katulong ng malalaking angkan ay karaniwang ibinibigay sa lalaking ikakasal bilang mga kerida. Si Sister Snow ay iniligtas at dinala sa Chu Estate 3 o 4 na taon na ang nakalilipas. Siya ay masunurin at matalino, kaya mabilis niyang nakuha ang pabor ng unang binibini at itinalaga bilang kanyang personal na katulong. Masunurin, hindi mapagtugma ni Zuan ang matalas na dila ng dalagang iyon sa salitang iyon. Gayunpaman, ang katotohanan na 3 hanggang 4 na taon pa lamang siyang naglilingkod sa angka ng Chu ay samasagi sa kanyang isipan. Kumusta naman ang pangalawang sangay at ang pangatlong sangay? Kumusta naman ang relasyon nila sa sangay ng biyenan ko? Naisip ni Zuan ang nangyari sa Ancestral Hall. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na alitan mula kina Chu Taisheng at Chu Yupo. Ayos pa rin naman siguro, nag-isip na sagot ni Cheng Shouping. Ginugugol ng pangalawang guro ang kanyang mga araw sa pamamahala ng kalakalan ng armas samantalang ang ikatlong guro naman ang namamahala sa kalakalan ng asin. Sila ang malalapit na katulong ng ating guro. Mga armas, asin, nagulat si Zuan. Ito ang mundo ng paglilinang. Kahit hindi sila ang namamahala sa kalakalan ng mga spirit stone, dapat ay nag-aalaga sila ng mga demonic beast o gumagawa ng iba pang pantasya. Bakit sila nakikipagtransaksyon sa mga ganitong, ordinaryong kalakal? Parang nararamdaman ang iniisip ni Zuan, ipinaliwanag ni Cheng Shouping, binibining Panginoon, hindi mo dapat maliitin ang dalawang kalakal na ito. Maaari silang magdulot ng malaking kita para sa pamilya. Sa pamamagitan ng dalawang kalakal na ito, nakaipon ang ating angka ng Chu ng kayamanan na katumbas ng kayamanan ng isang bansa. Dapat mong malaman na kakaunti lamang ang mga individual na may pribilehiyong makapagsaka sa ating mundo. Ang iba ay mga ordinaryong mortal na tulad natin, hindi nakakaramdam ng hilaw na kisahangin. Ang mga armas at asin ay mga pang-araw-araw na pangangailangan na hindi natin kayang wala. Napanganga si Zuan sa inis. Anong ibig mong sabihin sa tayo? Huwag mo akong isama sa mga ordinaryong mortal na katulad mo. Isa akong taong kayang maglinang. Kumurap si Cheng Shouping kay Zuan, at parang may kung anong sumasagot sa kanyang lalamunan. Ang Batang Panginoon ay katulad talaga ng sinasabi ng mga chismis, talagang walang kakayahan ngunit napakayabang. Hindi mahalaga, siya ang Batang Panginoon kung tutuusin. Tutulungan ko siyang makuha ang puso ng unang binibini. Walang hihigit pa sa pasasalamat sa isang taong naghahatid ng uling sa panahon ng bagyo ng nyebe.
Kung tutulungan ko siya habang siya ay nalulungkot pa, ituturing niya akong katiwala niya kapag sa wakas ay nakamit na niya ang tagumpay. Kapag nangyari iyon, natural na ongat ang ranggo ko. Marahil, makakasama ko pa nga si Snow, hay nako. Bakit ka tumatawa ng walang kabuluhan mag-isa? Hinamplas ni Zuan si Cheng Shuping sa likod ng ulo nito. Nasaan ang tirahan ng Divine Physician Ji? Napaatras si Cheng Shuping at inayos ang ayos ng buhok niya. Binibining Panginoon, huwag mo akong tamaan sa ulo. Pinaghirapan ko ang pag-aayos ng ayos ng buhok na ito. Tiningnan ni Zuan ang dalawang steamed pork buns, na nakapatong sa ulo ni Cheng Shuping, at walang imik na umiling. Tama na, bilasan mo at manguna ka na. Naunawaan na niya ng husto ang sitwasyon sa Chu Estate. Hindi pa rin niya natutuklasan ang salarin na nagpaplano ng kanyang kamatayan, ngunit ang paglutas sa mga problemang hindi niya kayang gawin ang siyang pinakamabigat na gawain. Bata, sa tingin ko hindi mo na kailangang hanapin si Divine Physician Ji, sabi ni Cheng Shuping habang hinahabol si Zuan. Bakit naman? Tanong ni Zuan, naguguluhan. Paliwanag ni Cheng Shuping, nagtatag ang banal na manggagamot na si Ji ng isang patakaran na ang sinumang magpapakonsulta sa kanya ay kailangang magbayad ng 100 tael na pilak bilang bayad sa konsultasyon. 100 tael na pilak para lang sa isang konsultasyon. Daylight robbery yan. Batay sa naobserbahan ni Zuan sa nakalipas na 2 araw, ang pera sa mundong ito ay katulad ng sa sinaunang China. Ang 1,000 baryang tanso ay katumbas ng 1 tael na pilak, at ang 10 tael na pilak ay katumbas ng 1 ginintoang tael. May isa pang salapi na mas mahalaga kaysa sa ginto, at iyon ay ang mga batong ki. Gayunpaman, mahirap makahanap ng mga batong ki, kaya hindi pa niya natutukoy ang halaga ng mga ito. Ang mga unit ng pagsukat sa mundong ito ay naiiba sa sinaunang China, sa halip, ito ay katulad ng sa modernong mundo. Ang 1 tael ay katumbas ng 50 gramo. Ang kakayahang bumili ng pilak dito ay medyo mataas pa rin dahil nananatili itong isang bihirang mapagkukunan. Ang 1 tael na pilak ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,800 erm. Nakakatawa ang magbayad ng 100 silver tael, nakatumbas ng 180,000 erm, para lang sa konsultasyon. Hindi nakakapagtaka na nag-ingay si Zuan. Nag-isip sandali si Zuan sa kainakbayan si Cheng Shuping. Little Pingping, medyo kulang ang pera ko ngayon. Maaari mo ba akong tulungan kahit ngayon lang? Babayaran kita kasama ang interes kapag natanggap ko na ang pera. Tahimik na kinapa ni Cheng Shuping ang supot ng pera na nakasabit sa kanyang baywang. Binibining Panginoon, isa lamang akong katulong. Kung wala kayong pera, paano ako magkakaroon nito? Napansin ni Zuan ang mga banayad na galaw ni Cheng Shuping, ngunit hindi niya ito pinansin. Kahit na may pera pa si Cheng Shuping, malabong magkaroon siya ng 100 silver tael. May alam ka bang lugar sa Bright Moon City na nagbebenta ng mga alipin? Binibining Panginoon, ang tinutukoy mo ba ay ang pamilihan ng mga alipin? Doon ipinagpapalit ng mga maharlika ang kanilang mga katulong, at kadalasan ay nagkakahalaga ang mga ito ng ilang dakot hanggang ilang 10 tael na pilak. Natigilan si Cheng Shuping sa pagsasalita, at naramdaman ni Zuan ang kanyang pag-igting. Nanigas siyang lumingon kay Zuan at napalunok. Binibining Panginoon, hindi mo ba ako iniisip na ibenta, di ba? Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Zuan. Paano nangyari iyon? Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Natukoy na ni Zuan na si Cheng Shuping ay katumbas lamang ng isang dakot ng pilak na tael. Bukod pa rito, isa siyang utusan ng ari-arian ng isang duke, kaya maaaring mahirap na mamagitan sa kanyang pagbebenta. Sa kabila ng mga pagtiyak ni Zuan, medyo kinakabahan pa rin si Cheng Shuping. Mabilis niyang sinabi, binibining Panginoon, may isa pang paraan para maiwasan ito. Bukod sa pagbabayad ng 100 silver tael, maaari ka ring makakuha ng konsultasyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang gawain para sa kanya. Pinapanatag ng mga salitang iyon ang puso ni Zuan. Hinampas niya ang mga balikat ni Cheng Shuping at buong pusong sinabi, dapat sinabi mo yan kanina. Muntik na kitang ipagbili ngayon lang. Nakatitig lang si Cheng Shuping. Sa kabila ng halatang pananabik ni Zuan, malungkot si Cheng Shuping. Ang mga gawaing itinakda ng banal na manggagamot na si Ji ay hindi madaling maisakatuparan. Gayunpaman, dahil sa takot na maipagbili, pinigil niya ang kanyang dila. Ilang pagliko pa ang nagdala sa kanila sa isang maayos na tirahan. Napanganga si Zuan nang makita ang mga taong nagkukumpulan sa labas. Bakit ang daming tao sa paligid? Nahihiyang tumawa si Cheng Shuping. Hindi ba't sinabi ko na sa Batang Panginoon kanina? Palaging puno ng tao ang bahay ni Divine Physician Ji. Naalala ni Zuan kung gaano kahirap kumuha ng appointment sa mga nangungunang espesyalista sa mga piling ospital noong modernong panahon, ang ilan ay kailangang gawin ilang buwan ng maaga. Naisip niya na natural lamang na ganito rin ang mangyari sa kaso ng Divine Physician na si Ji. Teka, hindi rin ito tama. Hindi ba't ang isang konsultasyon ay nagkakahalaga ng 100 tael na pilak? Ganoon ba kayaman ang mga tao sa mundong ito? Pero ang mga taong ito na nagtitipon-tipon ay medyo gaskosan ang pananamit. Hindi sila maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera. Nasaan si Miss Ji? Bakit wala si Miss Ji? Sigaw ng isang tao sa karamihan, na nagdulot ng kaguluhan. Tama, gusto naming makilala si Miss Ji. Kuwit. Natigilan si Zuan sa kanyang narinig. Humarap siya kay Cheng Shuping at nagtanong, babae ba ang tinutukoy mong Divine Physician na si Ji?
Siyempre hindi, sagot ni Cheng Xiaoping, habang tinitingnan ng karamihan ng nakatungo. Ang divine physician na si Ji ay ama ni Miss Ji. Si Miss Ji ay hindi lamang isang napakagandang babae, kilala rin siyang mainitin at mabait na tao. Madalas siyang nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa mga mahihirap, kaya naman napakapopular niya sa lungsod. Malamang na nandito ang mga taong ito para makita siya. Ngumisi si Zuan, napakagandang ganda. Kahit ang isang tulad ni Snow ay itinuturing na isang kagandahan sa iyong paningin. Ang isang simpleng kasama sa pag-aaral na tulad mo ay malamang na hindi pa nakakita ng tunay na kagandahan noon, kung hindi ay hindi sana ganito kababa ang iyong mga pamantayan. Namula ang mukha ni Cheng Xiaoping sa galit, ngunit bago pa niya maipagtanggol ang sarili, isang lalaking namumula ang mukha na nasa karamihan ang humarap sa kanila. Hoy, batang lalaki, anong alam mo? Ang ganda ni Miss Ji ay kapantay ni Miss Chu mula sa ari-arian ng duke sa ating Bright Moon City. Sayang at kamakailan lang ay ikinasal si Miss Chu sa isang walang kwentang basura, kaya wala nang saysay na banggitin pa siya. Sa ngayon, si Miss Ji na lang ang nag-iisang diyosa sa panaginip ko. Namula ng gusto ang mukha ni Zuan. Paano siya nagawang insultuhan ng lalaking ito ng harapan? Hindi siya magiging isang tunay na keyboard warrior kung tatanggapin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tinakpan niya ang kanyang tainga na parang seryosong nakikinig sa mga sinabi ng lalaking namumula ang mukha. Pagkatapos, sumigaw siya pabalik, anong sabi mo? Si Miss Ji ang diyosa ng iyong mga panaginip na basa. Kasalukuyang nasa ikatlong baitang ng ikalawang ranggo si Zuan, kaya mas malakas ang boses niya kaysa sa isang ordinaryong tao. Walang sino man ang nakaligtaan ang kanyang bulalas, at lahat sila ay napalingon sa kaguluhan. Ang biglaang pagsisiyasat na ito ay nagpagulo sa lalaking namumula ang mukha. Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ko panaginip. Mariin siyang pinutol ni Zuan. Kaya mo sinabing gusto mong nakawin ng isang bagay mula kay Miss Ji para maiuwi mo. Nako, nakakadiri kang dahilan para sa isang tao. Please layuan mo ako. Habang nagsasalita si Zuan, itinulak niya ang lalaking namumula ang mukha paatros, na parang pinipigilan itong makalapit. Gayunpaman, ang tunay niyang layunin ay itulak ang lalaking namumula ang mukha papunta sa naghihintay na mga kamay ng galit na karamihan. Hindi ko sinabi yan. Hindi ako. Nang maramdaman ang nakamamatay na titig na itinutok sa kanya, nataranta ang lalaking namumula ang mukha. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang saysay ang kanyang pagkautol, nang may sumigaw sa karamihan ng tao na, kunin mo siya. Dumagsa sila sa kanya nang may mga nakasimangot na mukha at galit na mga kamao. Matagumpay mong naloko si Lorengia para sa 666 na rage points. Kalmadong inayos ni Zuan ang harapan ng kanyang robo habang iniiwasan ang labanan at dahan-daang naglakad papunta sa pasukan ng tirahan. Napatitig si Cheng Xiaoping nang walang ekspresyon. Epektibo rin ba ito? Sa kabila ng kanyang pagkagulat, nagmadali siyang mahabol si Zuan. Isang malakas na ungol ang umalingaw mula sa loob ng bahay. Takbo kayong lahat. Ano ang ibig sabihin nito, na nagdudulot kayo ng ganitong ingay sa labas ng bahay ng iba ng ganito kaga? Ginugulo ninyo ang tulog ng matandang ito. Sa wakas ay bumukas ng malangit-ngit ang mahigpit na nakasarang mga pinto ng tirahan. Wala na ang Divine Physician Ji. Wala na ang Divine Physician Ji. Nagtakbuhan ang mga tao patungo sa pintuan, halos nakalimutan na ni Lorengia, na iwan ang isang kaawa-awang lalaking nakahiga sa lupa na puno ng mga bakas ng paa. Sinuri ni Zuan ang lalaking kalalabas lang ng bahay. Payat ang mukha niya na may bakas ng kaakit-akit na anyo ng kanyang kabataan. Gayunpaman, ang kanyang hindi pa naaayos na balbas, makapal na eyebags, at ang matinding amoy ng alak na nagmumula sa kanya ay nagpabago sa kanya na parang isa na lamang maruming lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa kabila ng kanyang hitsura, hindi siya minamaliit ni Zuan. Tumutunog pa rin ang kanyang mga tainga dahil sa kaninang ungol. Walang duda, ang cultivation ni Divine Physician Ji ay mas mataas kaysa sa kanya. Parang ganito, malinaw na ang lalaking ito ay may dating ng isang nakatagong eksperto, katulad ng lasing na immortal na espada. Maliban na lang sa hindi ganoon kabilog ang mukha niya. Divine Physician Ji, nasaan ang anak mo? Tanong ng isang nakatayo sa gilid ng may nakakalokong ngiti. Sinulyapan siya ni Divine Physician Ji at tinanong, sino ka? Banal na manggagamot Ji, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Wang Fugi. Madalas akong dumadaan sa inyo. Nagmamadaling ipinakilala ng lalaking iyon ang kanyang sarili. Hindi kita maalala. Kinagat ni Divine Physician Ji ang kanyang tainga bago marahang tinanggal ang tutuli sa kanyang tainga. Ang naaalala lang ng Divine Physician na ito ay mga mukha ng magagandang babae. Bakit pa ako mag-aabala sa isang simpleng supot ng pera? Ahem, ang ibig kong sabihin, customer. Sa bagay, malamang ay hindi ka gumastos kahit isang sentimo dito. Nahihiyang humajijek si Wang Fugi. Hindi pa ako nakikialam sa negosyo mo dati, pero ilang beses nang ginamo ni Miss Ji ang sakit ko. Nako, alam kong kakaiba kung paano bumagsak ang negosyo ko nitong mga nakaraang araw. Galit na putol ni Divine Physician Ji. Libre pala kayong ginagamot ng babaeng yun. Sige, umalis na kayo. Susmar Yosef. Nagulat si Zuan nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pagtawag sa kanyang anak sa ganoong paraan, magkadugo ba talaga sila? Nandito kami para hanapin si Miss Ji, hindi ikaw. Sa ilalim ng titig ni Divine Physician Ji, ang mga salita ni Wang Fugi ay unti-unting naglaho.
Wala siya rito. Pinalabas ko siya ng lungsod para bumili ng gamot para tumigil na siya sa pang-aabala sa akin. Hinayla ni Divine Physician G ang isang upuan at tamad na umupo roon. Ang mga gustong magpagamot, magbayad ng 100 silvertail bilang bayad sa konsultasyon o tapusin ang aking gawain. Kung hindi kayo nandito para magpa-diagnose, umalis na kayo sa paningin ko ngayon din. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang marinig na wala ang kanilang diyosa, ang mga tao ay nagtipon at naghiwa-hiwalay sa isang iglap. Ang kanilang pag-alis ay tila pinaghandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay pinaalis sa ganitong paraan. Ilang individual na lubhang nangangailangan ng konsultasyon ang nanatili at same time na nagmakaawa. Divine Physician G, hindi namin kayang magbayad ng 100 silvertail. Pakiusap, Panginoon, gumawa ka ng mabuti at maawa ka sa amin. Humigop ng kaunti ang banal na manggagamot na si G mula sa hawak niyang alak. Hindi nag-abalang tumingin sa mata ng sinuman sa kanila, at sinabing, ako, si G Deng Tu, ay kayang gamutin ang daan-daang karamdaman, ngunit ang sakit na dinaranas mo ay lampas sa aking kakayahan. Agad na nataranta ang isa sa mga nanatili. Hindi ko pa nga naipapaliwanag sa iyo ang mga sintomas ko, kaya paano mo nalaman na hindi ako maaaring gamutin? Sa wakas ay sinalubong ni Divine Physician G ang naguguluhang tingin ng lalaki. Dahil ang sakit na dinaranas mo ay kahirapan. Paano ko magagamot ang isang bagay na tulad niyan? Wala kang anumang birtod na dapat taglayin ng isang manggagamot. Paano mo matatawag ang iyong sarili na isang banal na manggagamot? Namula ang mukha ng lalaking iyon nang tumalikod siya at umalis na may sugatang pagmamalaki. Hindi nababagabag, ang banal na manggagamot na si G ay tamad na nakahiga sa kanyang upuan, humuhuni ng isang himig. Hindi niya pinansin ang mga insulto na ibinabato sa kanya. Noon ay isang lalaking may magaspang na mukha ang humakbang paarap at maingat na iniabot ang isang picture book na puno ng matingkad na kulay ng mga larawan sa mga kamay ni Divine Physician G. Divine Physician G, nakuha ko lang ito kamakailan. Ito ang pinakabagong edisyon ng Heaven on Earth. Napatayo ng bigla ang Divine Physician na si G. Dinampot niya ang picture book at binuklat ito ng may pagkasabik. Si Zuan, na nakatayo malapit sa kanya, ay halos naaninag ang mga babaeng halos walang gaanong damit na nakapalibot sa bawat pahina. Hindi naman ito masyadong masama. Isinuksok ni Divine Physician G ang libro sa kanyang damit bago tinapik ang balikat ng kalaban na may mukhang pagsang-ayon. Maaari ka nang pumasok. Treat kita mamaya. Epektibo rin ba ang kalokohang ito? Natulala si Zuan. May dala rin akong Pimp of the Young Maidens, X Records of Youth, at morphing into a dragon in the face of storm. Gusto mo ba? Sayang lang at hindi ako marunong gumuhit, kung hindi ay pwede akong gumawa ng isa at ialok sa kanya. Bakit siya nakapasok? Galit na sigaw ng mga hindi nakasaksi sa palitan ng usapan. Matigas na sabi ng Divine Physician. Wala kang pakialam dyan. Gusto mo rin bang pumasok? Sige, bayaran mo ang consultation fee o tapusin mo ang gawain ko. Pero ang hirap talaga ng trabaho mo. Pinahihirapan mo lang kami. Reklamo ng isa. Noon napansin ni Zuan ang isang karatula sa may pintuan na may nakasulat na gawain ngayon. Nakasulat dito, ang banal na manggagamot na ito ay magtimpla ng isang key refinement pill. Kailangan ko ng 10 Asrip Wolf gubaos para sa aking gamot. Narinig na ni Zuan ang tungkol sa mga gubaw dati. Ang mga ito ay mga bagay na parang bato na tumutubo sa loob ng tiyan ng aso, pabilog o elliptical ang hugis, at may kulay abo puti o kulay abong itim. Mabisa ang mga ito sa pagpapakalma ng daloy ng dugo, pag-alis ng mga bara, at pag-detox. Gayunpaman, ano nga ba ang isang Asrip Wolf? Isang uri ng mutant wolf sa mundo ng cultivation. Nang marinig ang mga reklamo ng mga nasa paligid, mapangot siyang napangisi si Divine Physician G. Mukha ba akong tanga sa paningin mo? Bakit pa ako mag-aabalang magbigay ng mga gawain kung hindi naman mahirap? Nawala ng pasensya ang mga tao, at nagsimulang mag-usap ng paulit-ulit. Pero bawat Asrip Wolf ay nasa pangalawang ranggo, at ang pinuno ng grupo ay maaaring nasa ikatlong ranggo. Palagi silang nagtitipon ng sama-sama, ang bilang ay mula 12-12 ng mga lobo hanggang mahigit 100. Ang isang ordinaryong tao ay tiyak na magwawarak. Napakabihira ng mga gobaw. Maswerte kung makakahanap ka ng kahit isang gobaw mula sa 10 Asrip Wolves. Kuwit, tumahimik kayo. Masyado kayong maingay. Tinitigan ni Divine Physician G ang mga tao. Hindi naman sa makapangyarihan ng mga Asrip Wolves, lahat kayo ay sadyang mahina lang. Kung sino man sa inyo ang makakarating sa ika-4 na ranggo, hindi ba ninyo magagawa ang gawaing ito sa loob lamang ng ilang minuto ng madali? Lumabas ang mga ugat mula sa mga sentido ng ilan sa karamihan habang sumisigaw sila. Sino mang cultivator na nakaabot na sa ika-4 na ranggo ay kwalipikado ng maging isang city lord. Paano natin makakatapat ang mga taong iyon? Tahimik na tumingin si Zuan. Mula sa galit na mga pahayag ng karamihan, napagtanto niya na karamihan sa mga cultivator ay nasa pangalawang ranggo, at halos walang ikatlong ranggo sa paligid. Gamit ang ganoong pamantayan bilang panukat, hindi ba ibig sabihin noon ay hindi naman talaga siya ganoon kaina? Tumigil ka na nga, gawin mo na ang trabaho kung gusto mo, kung hindi ay maligaw ka na. Hindi naman sa pinipilit ko kayong gawin yan. Nawalan na ng pasensya si Divine Physician G. Tigilan mo na ang pagharang sa pinto ko at ang pag-abala sa akin. Shoo shoo shoo.
Hinayla ni Zuan ang braso ni Cheng Xiuping at nagtanong, napaka-arrogant naman ng lalaking ito. Hindi ba siya takot mabugbog? Nabigla si Cheng Xiuping nang marinig ang mga salitang iyon. Mabilis niyang itinaas ang kanyang daliri para patahimikin si Zuan at hinayla ito sa isang eskinita. Si Divine Physician Ji ay nagtataglay ng hindi maarap na kapangyarihan. Maraming mga walang pasensyang binata ang nagtangkang palakasin siya para gamutin sila dati, pero alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanila? Pinalayas sila. Tanong ni Zuan. Mula sa kanyang ekspresyon, nahalata ni Zuan na hindi humanga si Cheng Xiuping sa kanyang kawalan ng imahinasyon. Nakahiga silang lahat sa ilalim ng kanilang mga lapida ngayon. Ganoon ba siya kabangis? Gulat na hinaplos ni Zuan ang kanyang panga. Hindi ba makikialam ang mahistrado sa bagay na ito? Paliwanag ni Cheng Xiuping, hindi basta-basta isang banal na manggagamot si Divine Physician Ji. Hindi mo alam kung gaano karaming eksperto ang may utang na loob sa kanya sa mga nakalipas na taon. Kahit ang Panginoon ng lungsod ay kailangang magpakita ng kaunting respeto sa kanyang harapan. Hindi pa kasama rito, sinubukan muna siyang palakasin ng mga lalaking iyon, kaya ang mga kaso ay pinasyahan pabor sa kanya. Determinado si Zuan. Wala na ba talagang paraan para matapos ang gawain? Siyempre naman, diretsyong sagot ni Cheng Xiuping. Ang mga mahihina ay walang kakayahang tapusin ang gawain, at ang mga malalakas ay maaaring magbayad na lang ng bayad sa konsultasyon sa halip na sayangin ang kanilang oras sa gawain. Sawang-sawa na siya sa dami ng mga taong nagrereklamo tungkol sa kanyang bayad, kaya nakaisip siya ng mga imposibleng gawain ito para patahimikin ang kanilang mga bibig. Hindi nakakapagtaka. Tumango si Zuan. Balak talaga ng lalaking Ji na gawin ang mga gawaing itinakda niyang imposibleng magawa ng mga ordinaryong tao. Sandali lang. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Zuan, at naninangkit ang mga mata niya kay Cheng Xiuping. Alam ng kalokohang ito na imposible ang gawaing ito, pero hindi niya ako binigyan ng babala bago niya ako dinala rito. Ginagawa niya siguro ito para makilala si Miss Ji. Dumilim ang mukha ni Zuan habang kinakausap niya si Cheng Xiuping. Dapat ka munang bumalik sa Chu Estate. Maglalakad-lakad ako ng mag-isa. Ang kaligayahan niya ang nakataya rito, kaya kailangan niyang subukan kahit gaano pa ito kahirap. Gayunpaman, mayroon siyang poisonous prick at poison bottle. Hanggat mag-iingat siya, maaaring matapos niya ang gawain. Siyempre, kailangan niyang siguraduhin gawin ito nang hindi nakakakuha ng atensyon ng angkan ng Chu. Itinuring siya ng angkan ng Chu na basura lamang, at ang mga kaaway ay nagkukubli sa dilim na naghahangad na kitlin ang kanyang buhay. Kung malalaman nila na nagawa niyang itaas ang kanyang cultivation sa pangalawang ranggo, ang kanilang susunod na pagtatangka ay magiging mas nakamamatay. Ang pagkukubli sa sarili ang susi sa kaligtasan. Namangha si Cheng Xiuping. Bata, hindi mo naman iniisip na subukan ang gawain, di ba? Naisip ni Zuan kung naibunyag ba ng kanyang mga kilos ang kanyang mga intensyon, ngunit nagpatuloy si Cheng Xiuping bago pa man siya makapagdahilan. Binibining Panginoon, alam mo ba kung bakit tinatawag na Asrip Wolves ang mga lobong iyon? Dahil ba sa kanilang matinding init ng ulo? Nag-alangan si Zuan na manghula. Itinuwid siya ni Cheng Xiuping. Dahil mahusay sila sa pagpalo ng puwet. Kapag ibinaon na nila ang kanilang matutulis at toles-toles na pangil sa iyong puwitan, imposibleng matanggal sila. Hihilahin nila palabas ang lahat, at bago mo pa mamalayan, ang iyong mga bituka at organo ay nagdedekorasyon na sa sahig. Hoy, sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero huwag ka nang tumakbo sa paligid ko at tusukin mo ang mga daliri mo kung saan-saan. Naiinis na bulong ni Zuan, habang pinuprotektahan ang kanyang puwitan. Nilabanan niya ang toksong sip-ain si Cheng Xiuping. Tumawa si Cheng Xiuping bilang tugon. Nag-aalala lang ang hamak na katulong na ito para sa kaligtasan ng batang Panginoon. Lalamunan ka ng mga lobong ito, kaya nga tinatawag nila silang mga Asrip Wolves. Hindi lang iyon, sila ay mga agresibong nilalang na mahilig magtipon ng maramihan. Kahit ang mga makapangyarihang magsasaka ay tumatangging makialam sa kanila, mas pinipili nilang lumihis sa paligid nila kung maaari. Nakaramdam si Zuan ng lamig sa kanyang puwitan. Tumikim siya ng malakas. Sa tingin mo ba ay masasangkot ako sa mga kasuklam-suklam na bagay na iyon? Sandali na pinagmasdan ni Cheng Xiuping si Zuan ng may paghihinala, ngunit naramdaman niyang nawala ang tensyon sa kanya nang maalala ang mga tsismis tungkol sa batang Panginoon. Mukhang malabong mangyari iyon sa iyo. Nabasa ni Zuan ang pangungutya sa mga mata ni Cheng Xiuping, ngunit nagpasya siyang hayaan na lang muna ito. Bumalik ka muna sa estate. Tandaan, huwag mong sabihin kahit kanino na nandito ako. Dahil wala si Miss Ji, wala nang nakitang dahilan si Cheng Xiuping para magtagal pa. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa estate at tingnan kung nakabalik na si Sister Snow. Kaya, kinapa niya ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, batang Panginoon. Nakalimutan mo na ba ang pangalan ko? Parang tapon sa bote ang bibig ko. Nagdududang tiningnan ni Zuan si Cheng Xiuping. Pakiramdam niya ay hindi ito isang taong mapagkakatiwalaan. Pagkaalis ni Cheng Xiuping, tinakpan ni Zuan ang kanyang mukha ng isang maluwag na piraso ng tela at sumingit sa karamihan. Dahil sa lakas na naipon niya kamakailan, mas madali para sa kanya na itulak ang iba habang naglalakad siya. Tiningnan niya ang magaspang na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakayuko sa upuan at nagtanong, talaga bang kaya mong gamutin ang lahat ng sakit? Kailangan niya munang verifikahin ito. Magiging malaking pag-aaksaya ng oras at pagod kung nagawa niya ang gawain, para lang malaman na hindi na magagamot ang kanyang kondisyon.
Maliban sa paghihirap ng kahirapan, wala nang iba pa sa mundong ito na hindi ko kayang gamutin. Dahan-daang inugoy ni Divine Physician G ang kanyang upuan, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Paano kung matapos ko ang gawain pero hindi mo magagamot ang sakit ko? Hindi maalis ni Zuan ang pag-aalala. Iminulat ni Divine Physician G ang kanyang mga mata at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Sa wakas ay dumapo ang kanyang mga mata sa pagitan ng mga hita ni Zuan, at sinabi niya, hindi ba't may kaunting gasgas lang sa iyong puwitan? Nagsasalita ka na parang mayroon kang isang uri ng sakit na nakamamatay. Naramdaman ni Zuan ang pag-apo ng kanyang puso sa tuwa. Kung matutukoy lamang ng banal na manggagamot na si G ang ugat ng kanyang kondisyon sa isang sulyap, tila may malaking posibilidad na siya ay gagaling. Nawala ang kanyang kagalakan nang mapansin niya ang kakaibang mga sulyap na itinuro sa kanya ng ilan sa mga naroon. Matapos marinig na may problema siya roon, tila karamihan ay nakaramdam ng awa o paghamak para sa kanya. Sok sok sok. Walang magawa sa murang edad. Mukhang nanghihina na ang mga kabataan ngayon. Dapat kang matuto mula sa kanyang aral. Kung hindi ka magsisikap sa iyong kabataan, mawawalan ka lamang ng pag-asa sa iyong mga huling taon. Maaari ba itong isang sakit na naililipat sa pakikipagtalik? Nako, mahahawa ba ako sa sobrang lapit sa kanya? Kuwit. Walang ideya si Zuan kung sino ang nagsalita ng huling komento, ngunit sa isang iglap, naghiwalay ang mga tao para bigyan siya ng pagkakataong makaupo ng maluwag. Bigla niyang naalala ang isang tanong na nakita niya sa internet noong nakaraan. Kung may biglang papasok sa inidoro habang naliligo ka para kumuha ng litrato, aling bahagi ng iyong katawan ang dapat mong unang takpan? Hindi na kailangang sabihin pa na ang sagot ay ang mukha. Natuwa si Zuan na natakpan niya ang mukha niya ng maaga, kung hindi ay tiyak na mahihiya siya ng husto. Tahimik niyang isinumpa si Divine Physician G. Hindi pa ba niya narinig ang tungkol sa pagiging confidential ng isang pasyente noon? Paano niya nagawang maglakas loob na isiga ng malakas ang isang bagay na pribado? Pinilit niya ang sarili. Mabuti, tatanggapin ko na ang gawaing ito. Saan ko mahahanap ang mga Asrip Wolves? Dahil walang makakakita sa mukha niya, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ikaw, tinitigan siya ni Divine Physician G mula ulo hanggang paa bago umiling. Masyado kang mahina, mapapahamak ka lang talaga. Hindi mo inaalala yan, hindi ko sana tatanggapin ang gawaing ito kung hindi ako kumpiyansa, sagot ni Zuan. Titingnan lang niya, kung talagang imposible, pwede naman siyang umatras at subukang isulat ang pimp at ang mga batang dalaga. Hindi kita pipigilan kung hinahanap mo ang kamatayan. May Wolf Valley sa labas ng lungsod. Hanapin mo mismo iyon. Inikat ni Divine Physician G ang tingin sa kanya bago bumalik sa kanyang pagtulog. Tumango si Zuan. Habang paalis na siya, may isang lalaki sa karamihan ang sumubok na pigilan siya. Bata, huwag kang umalis. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay mo. Ngumisi ang isa pang lalaking nakatayo sa tabi niya. Hindi ako sang-ayon dyan. Bilang isang lalaki, ano pa ang saysay ng mabuhay kung may nangyari nga roon? Kuwit. Alam ni Zuan na kung magtatagal pa siya, sisimulan na ng keyboard ang pagkuha ng mga rage points mula sa kanya. Mabilis siyang umalis nang may ngisi sa mukha. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may mahulog na ceramic bottle sa kanyang mga kamay. Anong nangyayari? Habang siya ay gulat na gulat pa rin sa bagay na halos mahiwagang lumitaw sa kanyang mga kamay, isang boses ang narinig niya. Gamot sa paggaling. Baka maligtas mo ang buhay mo. Napakadelikado ng Wolf Valley, kaya tumakbo ka na lang kung hindi maganda ang sitwasyon. Agad na nakilala ni Zuan ang boses ni Divine Physician G. Lumingon siya sa likuran niya, ngunit tahimik pa ring nagpapahinga si Divine Physician G sa kanyang rocking chair. Tila hindi narinig ng mga nakapaligid sa kanya ang kanyang mga sinabi, habang patuloy silang nagmamakaawa sa kanyang tulong. Nakaramdam ng init ang puso ni Zuan. Sa kabila ng kanyang matalas na dila, ang banal na manggagamot na si G ay isang malambot na tao sa loob. Gaya ng inaasahan paano magkakaroon ng isang manggagamot sa mundo na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Imposibleng naramdaman ni Zuan ang malamig na pang-iinis ni Divine Physician G. Sinira mo ang reputasyon ng anak ko kanina, di ba? Narito ang isang bote ng gamot para bigyan ka ng maling pakiramdam ng seguridad, at hikayatin kang pumunta ng mas malalim sa Wolf Valley. Hey, mamamatay ka bago mo pa man malaman kung ano ang tumama sa iyo. Tila hindi nakaligtas sa matatalas na mata at tainga ni Divine Physician G ang mga kalokohan ni Zuan. Kahit walang kaalam-alam sa lahat ng ito, nagpatuloy si Zuan sa kanyang masayang paglabas ng lungsod. Hindi niya natanong ng mabuti ang lungsod noon, dahil nakakulong siya sa karwahe ni Chu Chuyan. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang masilayan ang bagong mundong ito. Ang mga kalye at gusali ay nakaayos sa katulad na paraan ng mga nasa mga makasaysayang drama na pamilyar sa kanya, bagamat iba ang pananamit ng mga lokal. Konserbatibo ang mga kasuotan noong sinaunang China, kung saan tinatakpan ng mga kababaihan ang pinakamakapal na balat hanggat maaari. Sa kabaligtaran, nakakita na si Zuan ng ilang kababaihan sa lungsod na naglalakad-lakad suot ang mga nagpapakita ng katawan na palda, ipinagmamalaki ang kanilang makinis at maputi na mga hita. Tila hindi nahihiyang ipakita ng mga babae sa mundong ito ang kanilang mga figure, at ang mga lalaking nakapaligid sa kanila ay tila sanay na rin dito.
Sandaling naramdaman ni Zuan na parang bumalik siya sa kanyang sariling panahon, kung saan ang mga kalye ay puno ng mga mikikisig na lalaki at magagandang babae na nakadamit ng iba't ibang uri ng damit. Ang pagkakaiba lamang ay ang lahat ng mga kasuotan ay may natatanging makalumang estilo ng Oriental. Mukhang mas liberal ang mundong ito ng paglilinang kaysa sa sinaunang China. Sa kabila ng kanyang unang pagkamangha, mabilis na nasanay si Zuan sa kanyang kapaligiran. Maraming kababaihan noong modernong mundo niya ang nagsusuot ng hanfo sa mga lansangan. Isa. Hanem, bakit may karagdagang pares ng tainga ang babaeng yan sa ulo? At bakit umuugoy ang bagay na yan sa likod ng puwitan niya? Nakakatakot, nakakatakot. Napasinghap si Zuan, ngunit mabilis na naalala ang kasaysayan ng mundo na isinalaysay sa kanya ni Cheng Xiaoping kanina. 1,000 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng emperador ang sangkatauhan sa isang digmaan laban sa mga dayuhang tribo, na kalaunan ay itinaboy sila sa mga hangganan ng mundo. Ang 1,000 taon ng labanan ay naging sanhi ng paghahalo ng lahat ng uri ng paksayon, at unti-unting nabuo ang isang mapayapang pakikipamuhay. Maraming dayuhang tribo ang piniling manirahan sa mga teritoryo ng tao, at sa pangkalahatan ay tinanggap sila ng mga tao. Mas maingat na nagmasid si Zuan, at napansin niya na napakababa pa rin ang bilang ng mga dayuhang tribong ito sa mga lokal na mamamayan. Para itong nakakita ng isang dayuhan sa kanyang bayan noong kanyang nakaraang buhay. Ang sangkatauhan pa rin ang nangingibabaw na demograpiko rito. Nakakalungkot lang na wala akong interes sa mga beastmen. Hindi naman ako interesado sa mga babaeng pusa at babaeng lobo, kahit na ayos lang sa akin ang ilang foxy vixen. Naguguluhan si Zuan. Iniisip ko kung may mga duwende ba rito. Mahilig ako sa mga duwende. Maganda rin sana ang mga sirena, pero iniisip ko kung may mga binti o buntot ba ang mga sirena sa mundong ito para sa kanilang ibabang bahagi. Pwede bang may mga dragon din dito? Nakaka-excite talaga ang mga dragon girls. Pero, dahil sa laki ng mga dragon, mamamatay kaya ako sa madudurog. Kuwit. Nang maalala ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, ang nasa sabik na mukha ni Zuan ay nadurog sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko na ito matitinag ngayon, kaya ano ang saysay ng pagpapantasya tungkol sa lahat ng ito? Nakaramdam si Zuan ng biglaang pagtapik sa kanyang balikat. May boses na tumawag mula sa kanyang likuran, Kuya Zu, saan ka pupunta? Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakaitim na nakangiti sa kanya ng masigla. Isang itim na nunal sa ibabang panga niya ang tumatalbog ng masigla habang nagsasalita. Mayroon siyang matapang na tato sa leeg na tila isang masining na impresyon ng salitang 12. Nagpasalamat siya sa tadhana na ang dating may-ari ng katawang ito ay hindi pala mangmang. Kung hindi, ang mabuhay sa mundong ito pagkatapos ng kanyang transmigrasyon ay magiging mahirap sana. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Ang lalaking lumapit sa kanya ay may kakaibang itsura ng isang ordinaryong kontrabida. Bakit ba ako napakamalas? Kailangan lang talagang sumulpot ang mga problema sa tuwing aalis ako. Habang tumatagal ang katahimikan, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng bagong dating, ngunit mabilis niya itong tinago ng isang ngiti. Anong problema? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Plum Blossom 12. Nag-inom kami ng alak at naglaro ng dice ng magkasama. Plum Blossom. Mayroon pa kayang mas kakaibang apelyido sa mundo. Hindi napigilan ni Zuan ang sarili. Maaari kayang mayroon kang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Plum Blossom 13. Ate, nagkaroon ng sandaling katahimikan bago humagalpak ng tawa si Plum Blossom 12. Kung marinig yan ng pang-13 kapatid ko, tiyak na susuntukan kanya ng malakas. Mayroon ba talagang Plum Blossom 13? Bumibilis ang tibok ng puso sa inaasahan, kaya nagtanong si Zuan, kung gayon, may kilala ka bang hairstylist na nagngangalang Wu Liqi? 2. Si Wu Liqi, hairstylist. Anong pinagsasabi mo? Ngayon ko lang siya narinig tungkol sa akin. Bakas sa mukha ni Plum Blossom 12 ang pagkalito. Bakit? Kilala mo ba siya? Umiling si Zuan. Hindi ko siya kilala. Dahil dito, nawalan ng malay si Plum Blossom 12. Bakit mo pa ako tatanungin kung kilala ko si Wu Liqi kung hindi mo rin naman siya kilala? Matagumpay mong naloko ang Plum Blossom 12 para sa 10 rage points. Napakurap si Zuan sa gulat. Ganon ka na lang ba magagalit? Mukhang makitid ang isip mo. Hanem, mukhang medyo gumanda ang pakiramdam mo. Hinawakan ni Plum Blossom 12 ang balikat ni Zuan at pinisil. Ikaw na sumpaman, naisip ni Zuan habang inaalis ang pagkakahawak kay Plum Blossom 12. Malamang dahil lang sa masasarap na pagkain sa ari-arian ng duke. Sinadya niyang banggitin ang pangalan ng angkan ng Chu, umaasang actress ang Plum Blossom 12. May dapat siyang asikasuhin sa ngayon, at ayaw niyang magkaroon ng anumang komplikasyon. Sino ang niloloko mo rito? Kahit ano pa ang kainin mo, imposibleng lumaki ka ng ganoon kabila sa loob lang ng 2 araw, naisip ni Plum Blossom 12. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakalang si Zuan ay maaaring maging isang cultivator sa isang iglap. Saan ka pupunta? Iniisip kong maglakbay palabas ng lungsod, hindi malinaw na tugon ni Zuan. Nagliwanag ang mga mata ni Plum Blossom 12. Nagkataon naman, palabas din ako ng lungsod, pare. Mas gusto ni Zuan ang Plum Blossom 12 nang may hindi mabasang ngiti at nagtanong, ganoon ba? Maaari ko bang malaman kung saan pupunta si Brother 12?
Sandali na nanlaki ang mga mata ni Plum Blossom 12, at bilang tugon ay nagtanong siya, "Bro, saan ka pupunta?" "Pupunta ako sa Wolf Valley," prangkang sagot ni Zuan. "Nagkataon naman, papunta rin ako roon." Masayang sagot ni Plum Blossom 12. Parang hanggal ang lalaking ito, gaya ng dati. Wala talaga siyang alam tungkol sa pagpapasya. Sandali lang, bakit papunta ang lalaking ito sa Wolf Valley? Kalimutan mo na yan, sino ba ang may pakialam kung bakit siya pupunta roon? Ang Wolf Valley ay isang magandang lugar para mapaalis siya at nakawin ang mga gamit niya. Maaari ko lang siyang itapon sa grupo ng mga lobo, at walang makakaalam. Hindi kailanman matutuntun ito ng Chu Clan pabalik sa akin. Nabigo na siya minsan sa kanyang misyon, at pinarusahan ng husto ng kanyang sect master. Hindi niya inaasahan na ang kanyang bihag ay mabubuhay kapag tinamaan ng kidlat. Hindi ka makakatakas sa mga bisig ko sa pagkakataong ito.